Ang unang tunog ay ang matinis na pagbasag ng isang bagay na mamahalin. Sinundan ito ng isang sigaw na puno ng pagkainis at pagsuko. Ayoko na. Sinasabi ko sa inyo, ayoko na. Mga demonyo ang mga anak ninyo. Sir, mga demonyo. Mula sa kabilang linya ng kanyang cellphone, mariing ipinikit ni Benjamin Jimenez ang kanyang mga mata. Hinilot niya ang kanyang sentido, pilit na pinapakalma ang sarili habang nakaupo sa tuktok ng malamig at salaming boardroom, kung saan pinag-uusapan ang kinabukasan ng kanyang multibilyong pisong kumpanya. Sa labas, ang tanawin ng syudad ay abala at puno ng buhay. Sa loob ng kwarto, ang boses lamang ng kanyang CFO ang maririnig. Nag-uulat tungkol sa quarterly earnings. Pero para kay Ben, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang kaguluhan mula sa kanyang sariling tahanan. Yaya number 13. Bulong niya sa sarili. Isang pamilyar na pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Sir, naririnig niyo po ba ako? Tanong ng kanyang mayordoma, si Manang Celia, na halatang natataranta sa kabilang linya. Umalis na po siya. Dala na ang mga gamit. Ibinalibag po ang antigong florera ni Ma'am Isabella. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay tila isang karayom na tumusok sa kanyang puso. Ngunit sanay na si Ben na itago ito. Walang emosyon sa kanyang mukha nang sumagot siya. Okay, simpleng sabi niya. Just find another one, Manang Celia. Double the salary if you have to. I have to go. Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinutol niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa bulsa ng kanyang Italian suit. Itinuon niya muli ang kanyang atensyon sa presentasyon sa harap. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang walang pakialam na CEO. Walang sino man sa silid na yon ang nakakaalam na sa likod ng mga numero at matagumpay na proyeksyon, ang pundasyon ng kanyang buhay ay unti-unti nang gumuho. Pag-uwi ni Ben ng gabing iyon, ang mansyon ay tila isang malaking museum. Maganda, mamahalin, ngunit walang buhay. Ang katahimikan ay masakit sa tainga. Sa bawat sulok, naroon ang anino ni Isabella. Ang kanyang nangiti sa mga litrato na nakasabit sa dingding ay isang paalala ng kaligayahang matagal nang nawala. Naabutan niya si Manang Celia sa sala, halatang pagod na pagod. Sir, may dumating na po kanina. Mula sa agency, siya na po ang ika-14. Tumangulang si Ben, walang ganang magtanong pa. Pare-pareho lang naman sila. Tatagal ng ilang araw, susuko at aalis. Paulit-ulit na lang. Nasaan siya? Nasa kusina po, sir. At ang mga bata, nakalak po sa kwarto nila. Ayaw kumain. Bumuntong hininga si Ben. Isa na namang gabi ng pakikipaglaban. Naglakad siya papuntang kusina, handa nang ibigay ang kanyang mga utos, handa nang ituring ang bagong dating bilang isang empleyado na kailangang ayusin ang isang problema. Ngunit natigilan siya sa may pintuan. Doon, nakatayo sa gitna ng malawak at modernong kusina, ay isang babaeng payat. Ang suot niya ay isang simpleng bestida at ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang luma ng handbag na para bang iyon ang tanging kumakapit sa kanya sa lugar na yon. Nang maramdaman niya ang kanyang presensya, lumingon ito. Walang espesyal sa kanya. Ordinaryo ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata, may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi lang takot o pagtataka ang nakita ni Ben. Mayroon itong kalaliman, isang uri ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. Good evening, sir, sabi ng babae. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ako po si Rosario Santos, Rose na lang po. Benjamin Jimenez. Sagot niya. Ang boses ay malamig at formal. Lumapit siya at kinuha ang baso para uminom ng tubig. Alam mo na siguro ang sitwasyon dito. The previous 13, they all failed. My sons,
They are difficult. Tumango si Rose. Nasabi na po ng ahensya, sir. Good. Then you know what you're getting into. Akmang tatalikod na si Ben nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Leo, ang bunso sa kanyang triplets, na may madilim na tingin sa mukha. Sinadya nitong dumaan sa likuran ni Rose at pati rin ito. Napahiyaw si Manang Celia sa gulat. Inasahan ni Ben na matutumba ang babae o di kaya'y sisigaw sa galit. Ngunit hindi. Mabilis na nabalanse ni Rose ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumingon kay Leo, hindi sa galit, kundi may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng bahagya para magpantay ang kanilang paningin. Mag-iingat ka, mahinang sabi ni Rose. Baka ikaw ang masaktan. Natigilan si Leo, maging si Ben ay natigilan. Ang inaasahan niyang komprontasyon ay naging isang sandali nang hindi maipaliwanag na katahimikan. Maya-maya pa, dumating din sina Liam at Lucas, ang dalawa pa niyang anak. Tumayo sila sa likod ni Leo, parang isang maliit na hukbo na handang makipagdigma. Si Liam, ang panganay at leader ng grupo, ay humakbang pasulong. Tiningnan niya si Rose mula ulo hanggang paa, ang mga matay puno ng panghahamak. Ikaw ang bago? Tanong nito. Ang boses ay mayabang. Tumango si Rose, hindi natitinag sa matapang na titig ng bata. Ako si Ate Rose. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Liam. Isang nanggisi na nakita na ni Ben ng 13 beses noon. Tingnan natin, sabi ng bata. Ang boses ay puno ng hamon. Kung tatagal ka ng 1 linggo. Pagkasabi niyon, sabay-sabay silang tumalikod at naglakad paalis. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kanilang silid ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang deklarasyon ng giyera. Naiwan si Rose sa gitna ng kusina habang si Ben ay nakatayo sa dilim. Pinapanood ang lahat. Naramdaman niya ang pamilyar na pagbigat ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam ng kabiguan. Wala siyang nakitang pag-asa. Isa lang itong babae. Ano ang magagawa niya na hindi nagawa ng 13 nauna sa kanya? Pinanood ni Rose ang pagsara ng pinto at ang tunog niyon ay tila isang selyo sa kanyang kapalaran sa loob ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na kirot na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Sa mga mata ng 3 batang iyon, nakita niya ang higit pa sa galit. Nakita niya ang kalungkutan, isang kalungkutan na kasing lalim ng karagatan, isang kalungkutan na kilalang kilala niya. Hayaan mo na sila, iha, basag ni Manang Celia sa katahimikan. Ang boses ay puno ng awa. Ganyan talaga sila, mula nang... Hindi na nito tinapos ang sasabihin, hindi na kailangan. Ngumiti lang si Rose. Ayos lang po, Manang. Sanay na po ako sa mga bata. Ang unang araw ni Rose ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Kinatok niya ang silid ng mga bata para ihatid ang almusal, ngunit walang nagbukas. Iniwan niya ang tray sa labas ng pinto. Pagbalik niya, nakita niyang nakataob na ito sa sahig. Ang pagkain ay nagkalat. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang basahan at tahimik na nilinis ang kalat. Nang tanghali, sinubukan niyang linisin ang kanilang silid-aralan. Sinalubong siya ng mga bolang papel na ibinato ni Liam. Si Lucas, ang pinakatahimik, ay tinitigan lang siya mula sa isang sulok, ang mga matay mapanuri. Si Leo naman ay sinadya na namang itulak ang isang tumpok ng libro habang naglalakad si Rose. Hindi siya nagalit. Maingat niyang pinulot ang mga libro at ibinalik sa estante. Sa hapunan, nagluto siya ng adobo. Ito ang paboritong lutuin ng kanyang yumaong kapatid. Habang hinahalo niya ang kumukulong sabaw, ang amoy ng tuyo, suka at bawang ay nagbalik sa kanya sa mga panahong mas simple pa ang lahat. Ang amoy na yon ay amoy ng tahanan. Inihain niya ang hapunan sa mesa. Gaya ng dati, hindi lumabas ang mga bata. Umupo si Ro sa kusina kasama si Manang Celia
at ang iba pang kasambahay. Tahimik silang kumain. "Huwag kang mag-alala, Rose," sabi ng isang katulong. "Masasanay ka rin na walang laman ang malaking hapagkainan na yan." Ngumiti lang si Rose bilang sagot. Alam niyang hindi lang pagkain ang kailangan ng mga batang iyon. Nang gumabi, bago matulog, dahan-dahan siyang lumapit sa silid ng mga bata. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang tatlo na natutulog na sa kani-kanilang kama. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, ang kanilang mga mukha ay tila mga anghel na wala ang tigas at galit. Ang natira ay ang inosenteng anyo ng mga batang nangungulila. Nakitang bukas ang kumot ni Leo, kaya't pumasok siya nang walang ingay at dahan-dahang kinumutan ito. Napansin niya ang isang lumang photo album sa ibabaw ng mesa. Hindi niya napigilang buksan ito. Naroon ang mga litrato ng isang masayang pamilya. Si Sir Benjamin nakangiti ng malapad, hindi tulad ng malamig na ekspresyon na palagi nitong suot. Ang tatlong bata, mas maliliit pa, tumatawa habang karga-karga ng kanilang ina. At ang ina, si Ma'am Isabella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rose. Naramdaman niya ang bigat ng nawala sa pamilyang ito. Isinara niya ang album at maingat na ibinalik sa mesa. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Doon, sa harap ng isang maliit na altar na may larawan ng kanyang ina at kapatid, lumuhod siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Hindi ito isang dasal na isinaulo. Ito ay isang bulong mula sa kanyang puso. Panginoon, kayo na po ang bahala sa aking nanay. Bigyan niyo po siya ng lakas, panimula niya, gaya ng gabi-gabi. Ngunit ngayon, may idinagdag siya. At gabayan niyo po sana ang tatlong batang anghel na nawalan ng gabay. Bigyan niyo po ako ng pasensya at pag-unawa para matulungan sila. Punuin niyo po ng kapayapaan ang tahanang ito. Sa labas ng kanyang silid, si Lucas, na nagising dahil nauuhaw, ay patungong kusina. Natigilan siya nang marinig ang mahinang boses mula sa silid ng bagong yaya. Huminto siya at nakinig. Narinig niya ang bawat salita ng panalangin. Narinig niya ang pagbanggit sa kanila bilang tatlong batang anghel. Hindi niya iyon naintindihan. Walang sino man ang tumawag sa kanila niyon. Ang naririnig lang nila ay mahirap, pasaway, demonyo. Kinabukasan, pareho pa rin ang routine, ngunit may isang bagay na nagbago. Habang nililinis ni Rose ang sala, napansin niyang nakatingin sa kanya si Lucas mula sa hagdanan. Hindi na ito titig na mapanuri, kundi titig na puno ng pagtataka. Sa hapunan, nagluto ulit si Rose, adobo ulit. Nang walang lumabas, nagsimula na siyang kumain mag-isa sa kusina. Ngunit maya-maya, isang anino ang tumayo sa may pintuan. Nilingon niya ito. Si Lucas. Nakayuko, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang damit. Hindi nagsalita si Rose. Hinintay niya lang ito. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang isang napakaliit na boses. Ate Rose. Napatingin siya sa bata. Naghihintay. Pwede pa po bang humingi ng adobo? Isang ngiti, ang unang tunay na ngiti. Mula nang tumapak siya sa mansyon, ang sumilay sa mga labi ni Rose. Ang init na naramdaman niya sa kanyang puso ay higit pa sa sapat para pawiin ang lahat ng pagod at hirap ng araw na yon. Oo naman, sagot niya. Ang boses ay puno ng lambing. Halika, ipaghahain kita. Kinansela ang huling meeting ni Benjamin. Isang pambihirang pangyayari na nag-iwan sa kanya ng 2 oras na bakante. Sa halip na bumalik sa kanyang opisina at magbabad sa mga papeles, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na umuwi. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan palabas ng city, inihanda niya ang kanyang sarili. Inihanda niya ang kanyang pandinig para sa mga sigawan, ang kanyang pasensya para sa mga sumbatan,
at ang kanyang puso para sa pamilyar na bigat ng kabiguan. Malamang ay sumuko na ang bagong yaya. Malamang ay nagwawala na naman ang kanyang mga anak. Ang bawat metro na nilalakbay ng kanyang sasakyan palapit sa mansyon ay tila nagpapabigat sa hangin na kanyang nilalanghap. Ang kanyang tahanan ay hindi na isang pahingahan. Isa itong battlefield. Ipinasok niya ang kotse sa garahe, pinatay ang makina, at nanatili sa loob ng ilang sandali. Huminga siya ng malalim, tila isang sundalong papasok sa giyera. At saka siya bumaba. Pagbukas niya ng pinto, ang unang bumungad sa kanya ay hindi ingay, katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Natigilan si Ben. Ang kamay ay nanigas sa doorknob. Ang kanyang unang naisip ay hindi kapayapaan, kundi panganib. May nangyari bang masama? Umalis na rin ba siya at iniwang mag-isa ang mga bata? Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok sa malawak na sala. Manang Celia, boys, walang sumagot. Ang boses niya ay umaling-awngaw sa kawalan. Tila siya ay isang estranghero sa sarili niyang bahay. Naglakad siya patungo sa playroom, ang lugar na palaging sentro ng kaguluhan, ngunit wala ring tao roon. Ang mga laruan ay nakasalansan ng maayos sa mga kahon. Walang mga unan na nagkalat sa sahig. Ang katahimikan ay mali. Ang kaayusan ay mas lalong mali. Nagpatuloy siya sa paglakad. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At doon, mula sa dulo ng pasilyo, malapit sa family den, may narinig siya. Hindi ito sigaw. Hindi ito iyak. Isang mahinang bulong. Isang boses na malambing. Sinundan ng isang maliit na tawa. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa anino ng isang malaking haligi. Sumilip siya sa may pintuan. At ang kanyang nakita ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa sahig, nakaupo si Rose. Sa kanyang mga kamay ay ang punit-punit na teddy bear ni Leo at maingat niyang tinatahi ang braso nitong halos matanggal na. Sa tabi niya, nakaupo si Leo. Ang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng karayom at sinulid. Ang mukha na dati laging nakasimangot ay may bahid ng pag-aalala para sa kanyang laruan. Sa kabilang panig, si Lucas ay tahimik na nagbabasa ng libro, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap sa ginagawa ni Rose. At si Liam, ang pinuno ng gulo, ay nakaupo sa sofa, nag-aayos ng isang puzzle. Isang bagay na hindi na nito ginagawa sa loob ng maraming taon. Walang nag-aaway, walang nagwawala. Ang eksena ay sobrang normal, sobrang payapa, kaya't ito'y naging pambihira. Tila isa itong larawan mula sa isang buhay na matagal nang kinalimutan ni Ben. Nakatayo lang siya roon, nakatago, hindi makagalaw. Pinapanood niya kung paanong natapos tahiin ni Rose ang teddy bear at ibinigay ito kay Leo. Nakita niya ang maliit na ngiti sa labi ng kanyang bunso nang yakapin nito ang laruan. Nakita niya kung paanong lumapit si Rose kay Liam at itinuro ang isang puzzle piece na hindi nito mahanap. Ito ba ang babaeng inakala niyang susuko rin? Maya-maya, tumayo si Rose. "Halika na," sabi nito sa malambing na boses. Oras na para maghapunan. Walang nagreklamo. Sumunod ang tatlong bata na parang mga maamong tupa. Sumunod din si Ben. Ang mga paay tila may sariling isip. Palaging nagpapanatili ng distansya para hindi siya mapansin. Dumiretso sila sa maliit na dining area sa tabi ng kusina, hindi sa grand dining hall na hindi na nila ginagamit. Nakahain na ang pagkain, simpleng sinigang at pritong isda. Ang amoy ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata. Naupo ang apat sa mesa. Akala ni Ben ay magsisimula na silang kumain, ngunit hindi. Nakita niya kung paanong iniabot ni Rose ang kanyang mga kamay kina Liam at Leo. Medyo nagatubili si Liam, ngunit nang makita niyang iniabot ni Lucas ang kamay nito, sumunod na rin siya. Binuo nila ang isang maliit na bilog.
Ipinikit ni Rose ang kanyang mga mata. "Manalangin po tayo," sabi niya sa mahinang boses. "Let's thank Papa God for the food." Nakinig si Ben. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. "And let's pray for Daddy Ben." Pagpapatuloy ni Rose, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "That he comes home safe." Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Benjamin Jimenez sa paligid ng kanyang puso. Ang mga salitang iyon, simpleng-simple, ngunit puno ng kahulugan, ay tumagos sa lahat ng kanyang pagtatanggol, sa lahat ng kanyang pagwawalang bahala, sa lahat ng sakit na pilit niyang itinatago. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lalamunan niya ay nanuyo. Napasandal siya sa pader. Ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Nakalimutan na niya kung kailan huling may nagdasal para sa kanya. Nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng umuwi sa isang tahanan. Sa loob ng mahabang panahon, umuuwi lang siya sa isang bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan sa dilim, pinanood niya ang 4 na tao sa liwanag. Isang estranghero at ang 3 anak na halos hindi na niya kilala, na nagsasalo-salo sa isang sandali ng kapayapaan na siya mismo ang nagkait sa kanila. Landautin, saunyawnam, ankamtay moktuji dokak, ngwayno idaw bato iloy. Isang munting sinag ng pag-asa. Kinabukasan, may nagbago kay Benjamin. Hindi niya ito pinlano, hindi niya ito pinag-isipan. Ngunit nang tumunog ang kanyang alarm clock ng alas 5 ng umaga, sa halip na dumiretso sa kanyang home gym, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pasilyo. Pinakikinggan ang mga tunog ng nag-aagaw na dilim at liwanag sa loob ng kanyang bahay. Narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad pababa. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw sa ibabaw ng stove, nakita niya si Rose na nagtitimpla ng kape. Nakasuot ito ng simpleng duster, ang buhok ay magulo pa, at halatang kagigising lang. Hindi siya napansin nito. Nanonood lang si Ben mula sa dilim, pinapanood ang paraan ng pagkilos nito. Kalmado, walang pagmamadali, na parabang ang kusinang yon ay ang pinakapayak na lugar sa mundo. Ehem! Bahagyang nagulat si Rose. Napalingon ito at nanlaki ang mga mata nang makita siya. "Sir, magandang umaga po. Ang aga niyo po yata?" "I couldn't sleep," sagot ni Ben. Isang kalahating katotohanan. Ang totoo, hindi na siya nakatulog ng maayos mula nang marinig niya ang dasal nito kagabi. "Ikaw, bakit ang aga mo?" "Nagtitimpla lang po ng kape, sir. Para po mainitan ang tiyan." Ngumiti ito ng bahagya. "Gusto niyo po ipagtimpla ko kayo?" Tumango siya. Isang simpleng tango. Ngunit para sa kanya, isa itong malaking hakbang. Hindi niya kailanman hinayaan ang sino man sa kanyang mga katulong na ipagtimpla siya ng kape. Siya palagi ang gumagawa noon, gamit ang kanyang mamahaling espresso machine. Naupo siya sa isang silya sa breakfast nook. Inilapag ni Rose ang isang simpleng tasa ng instant coffee sa harap niya. Tiningnan ito ni Ben. Hindi ito ang kaping sanay siya. Ngunit nang humigop siya, ang init nito ay tila gumapang sa buong katawan niya, dala ang isang kakaibang ginhawa. "Salamat," sabi niya. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. "Salamat sa ginagawa mo para sa mga bata." Isang mabilis na pula ang gumuhit sa mga pisngi ni Rose. "Trabaho ko lang po iyon, sir." Umiling si Ben. "No, it's more than that." Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga aksidente. Aksidenteng umuuwi siya ng maaga. Aksidenteng napapadaan siya sa hardin habang tinuturuan ni Rose ang mga bata kung paano magtanim. Aksidenteng nauupo siya sa sala habang nagbabasa ng libro. Pero ang totoo'y pinakikinggan niya ang kwentuhan at tawanan nila sa kabilang kwarto. Isang hapon, naabutan niya si Rose na kusina. Hirap na hirap abutin ang isang kahon ng cereal sa pinakamataas na cabinet. Lumapit siya mula sa likuran.
"Let me?" sabi niya. Ang boses ay mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Naamoy niya ang banayad na amoy ng baby powder mula sa buhok nito. Nang iabot niya ang kahon, nagdikit ang kanilang mga braso. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang balat. Mabilis siyang umatras, naguguluhan sa sariling reaksyon. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Rose bago ito yumuko at nagpasalamat. Ngunit ang pinakagusto niyang sandali ay kapag naririnig niya ang kanyang mga anak na tumawa. Isang tunog na inakala niyang hindi na niya maririnig pang muli. Isang gabi, habang naghahapunan sila, ikinuwento ni Rose ang isang nakakatawang pangyayari sa palengke. Biglang humalakhak si Leo, isang malutong at masayang halakhak. Sumunod si Lucas at maging si Liam ay hindi napigilang ngumiti. Mula sa kanyang pwesto sa sala, lihim na pinanood ni Ben ang lahat. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi niya namalayang naroon na pala. Ang kapayapaang ito, gayunpaman, ay hindi para manatili. Isang Sabado ng hapon, habang naghahanda sila para sa isang bihirang paglabas sa parke, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba mula rito ang isang babaeng may eleganteng tindig, nakasuot ng mamahaling damit at ang mukha ay hindi marunong ngumiti. Doña Elvira Jimenez, ang kanyang ina. Pumasok ito sa bahay na parang isang reyna. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Agad nitong nakita si Rose na inaayusan ang kwelyo ng damit ni Liam. "Benjamin," sabi ng ina niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi nito pinansin si Rose o ang mga bata. "Ma, I wasn't expecting you," sagot ni Ben. Hinalikan ang pisngi nito. "Halata nga," sabi ni Doña Elvira. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Rose. Mula ulo hanggang paa, tiningnan nito ang dalaga na para bang isa itong dumi na kailangang linisin. "Anak, sino ang katulong na yon?" Naramdaman ni Ben ang pag-igting ng hangin. Nakita niya kung paano bahagyang yumuko si Rose, tila nahihiya sa titig ng kanyang ina. "Si Rose po ang bagong yaya ng mga bata," sagot niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. "Yaya," ulit ng kanyang ina. May bahid ng pangiinsulto sa tono. Mukhang masyado siyang at home dito. Ang mga salitang yon ay isang babala, isang malinaw na mensahe. Naramdaman ni Ben ang isang pamilyar na kaba. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina sa ngalan ng pagprotekta sa pangalan ng kanilang pamilya. At sa unang pagkakataon, ang inaalala niya ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang babaeng simpleng nagdala ng ngiti pabalik sa kanyang tahanan. Mula nang dumating si Doña Elvira, naramdaman ni Rose ang pagbabago sa hangin sa loob ng mansyon. Tila isang malamig na ulap ang bumalot sa lugar, dala ang isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya kinakausap ng ginang, ngunit ang mga mata nito, sa tuwing sila'y magkakasalubong, ay tila isang matalim na kutsilyo. Mapanuri, mapanghusga. Kung dati malaya siyang nakakakilos, ngayon ay parang may isang pares ng matang laging nakabantay sa bawat galaw niya. Isang umaga, habang nagpupunas siya ng isang mesang salamin sa sala, sinadya ni Doña Elvira na dumaan at aksidenteng natabig ang isang kopita ng red wine na hawak nito. Ang pulang likido ay kumalat sa puting-puting alpombra sa sahig. "Oh dear, how clumsy of me," sabi ng ginang. Walang bahid ng pagsisisi sa boses. "Linisin mo yan." Agad-agad. Walang imik na kumuha ng basahan at panlinis si Rose. Habang nakaluhod siya at pilit na tinatanggal ang mantsa, naramdaman niya ang titig ni Doña Elvira sa kanyang likuran. "Alam mo, iha," nagsimulang magsalita ang matanda. Ang boses ay parang seda, ngunit may lason. "Ang alpombra na yan ay paborito ni Isabella. Pinili niya yan mismo mula sa Turkey." Napahinto sa paglilinis si Rose. Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong asawa ni Sir Benjamin ay tila isang pagpapaalala ng kanyang lugar sa bahay na yon. Isa lang siyang katulong, isang hamak na tagapag-ayos ng mga bagay na sinira ng iba.
Maganda po ang pinili niya, mahinang sabi ni Rose. Oo, maganda ang taste niya sa lahat ng bagay, pagpapatuloy ni Doña Elvira. Kaya mahirap palitan. Sa katunayan, imposibleng palitan. Pagkatapos noon, umalis na ang ginang. Iniwan si Rose na nakaluhod sa sahig. Hindi lang naglilinis ng mantsa sa alpombra, kundi pati na rin ang isang pakiramdam ng kahihihiyan na idinikit nito sa kanyang pagkatao. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Ang mahalaga ay ang mga bata. Ang mahalaga ay ang unti-unting pagbabalik ng ngiti sa kanilang mga labi. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang nakaraan ay may sariling paraan ng pagbabalik, lalo na sa mga gabing madilim at tahimik. Isang gabi, isang malakas na kulog ang gumising sa kanya. Sinundan ito ng isang kidlat na nagpaliwanag sa buong silid. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Hindi na siya si Rose, ang yaya sa isang mansyon. Siya ay isang 15 taong gulang na dalagita ulit, nakatayo sa tabi ng kalsada sa kanilang probinsya. Umuulan din ng malakas noon. "Hintayin mo ako dito, Miguel!" Sigaw niya sa kanyang 8 taong gulang na kapatid. "Bibili lang si ate ng candy sa kabilang kanto." "Sama ako, ate." "Huwag na. Ang lakas ng ulan. Saglit lang ako." Iyon ang huling beses na nakita niyang buhay ang kanyang kapatid. Habang bumibili siya, isang rumaragasang truck ang nawalan ng preno. Hindi niya narinig, hindi niya nakita. Pagbalik niya, naroon na lang si Miguel, nakahandusay, walang buhay. "Ate." Napabalikwas ng bangon si Rose, humihingal. Ang pisngi ay basa ng luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ang katawan ay nanginginig. Ang sigaw ng kanyang kapatid ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Miguel!" Bulong niya sa dilim, ang boses ay basag. "Patawarin mo si ate. Patawarin mo ako." Ang sakit, ang pagsisisi ay kasing sariwa pa rin ng araw na yon. Ito ang multo na palagi niyang daladala, ang anino ng kanyang kahapon. Humikbi siya nang walang tunog. Pilit na itinatago ang bawat patak ng luha sa kanyang unan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Benjamin, na hindi rin makatulog dahil sa presensya ng kanyang ina, ay bumaba para kumuha ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang hikbi. Sinundan niya ang tunog. Huminto ito sa tapat ng pinto ng silid ni Rose. Idinikit niya ang kanyang tainga. Sa loob, narinig niya ang pigil na pag-iyak. Isang pag-iyak na puno ng sakit. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang pumasok, gusto niyang magtanong. Ngunit sino siya para gawin iyon? Isa lang siyang amo, isa lang siyang estranghero na pinaglilingkuran nito. Kaya't tumayo lang siya roon, sa labas ng pinto. Nakikinig sa kalungkutang hindi niya maintindihan, ngunit sa isang kakaibang paraan ay nararamdaman niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang kakatok. Ngunit ibinaba niya rin ito. Ano ang sasabihin niya? "Rose?" Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Dumaan lang sa siwang ng pinto. "Are you okay?" Sa loob, narinig ni Rose ang mahinang tawag. Natigilan siya sa pag-iyak. Pinigil niya ang kanyang hininga. Narinig ba niya yon? O guni-guni lang niya? Ang tanging narinig niya pagkatapos ay ang mga yabag na papalayo. Iniwan siyang mag-isa ulit sa dilim, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Hindi na ialis ni Benjamin sa kanyang isipan ang narinig niyang pag-iyak ni Rose. Ang tunog na yon ay sumunod sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog, at ito ang unang bumati sa kanyang paggising. May isang bahagi sa kanya na gustong magtanong, na gustong malaman ang dahilan. Ngunit may isang bahagi rin na nagsasabing wala siyang karapatan. Kinabukasan, sa almusal, nakita niya ang bahagyang pamumugto ng mga mata nito. Pilit itong ngumingiti sa mga bata. Ngunit nakikita ni Ben ang anino ng kalungkutan sa likod ng mga ngiting iyon.
Nang araw na yon, umalis ang kanyang ina para sa isang linggong charity event sa Tagaytay. Ang pag-alis nito ay tila nag-alis din ng isang mabigat na ulap sa mansyon. Biglang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, naabutan ni Ben si Ro sa hardin, nakaupo sa isang bench at nakatingin sa mga bituin. Ito na ang pagkakataon niya. Dala ang 2 tasa ng mainit na tsa, lumapit siya. Para hindi ka ginawi, sabi niya. Iniabot ang 1 tasa. Nagulat si Rose ngunit tinanggap ito. Salamat po, sir. Umupo si Ben sa tabi niya. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lang ang namagitan sa kanila, sinasabayan ng huni ng mga kuliglig. Narinig kita kagabi, basag ni Ben sa katahimikan. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Rose sa tasa. Pasensya na po kung naingayan ko kayo, sir. Masama lang po ang panaginip. Tumingin si Ben sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikislap. We all have scars, Rose, sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Hindi mo kailangang itago ang sayo. Hindi sumagot si Rose. Ngunit sa katahimikan na sumunod, naramdaman ni Ben ang isang uri ng pag-unawa. Hindi nila kailangang pag-usapan ng detalye ng kanilang mga nakaraan. Sapat nang malaman na pareho silang may pasan-pasang bigat. Ang sugat niya ay ang pagkamatay ni Isabela. Hindi niya alam kung ano ang kay Rose, ngunit alam niyang malalim din ito. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, naramdaman ni Ben ang isang koneksyon na higit pa sa pagiging amo at empleyado. Nakita niya si Rose hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang tao. Isang taong nasasaktan, ngunit patuloy na lumalaban. Kinabukasan, Linggo, ginawa ni Ben ang isang bagay na hindi na niya nagawa sa loob ng 3 taon. Mag-empake kayo ng pagkain, sabi niya kay Manang Celia. Magpipiknik tayo. Ang gulat sa mukha ng mga bata ay hindi mababayaran. Maging si Rose ay natigilan. Dinala niya sila sa isang parke, sa labas ng syudad, isang lugar na paborito ni Isabela. Noong una, may bahid ng kalungkutan. Ngunit nang ilatag ni Rose ang banig at simulan ng mga laro, unti-unting napalitan ng tawanan ang lungkot. Naghabulan sila. Nagpalipad ng saranggola. At sa unang pagkakataon, nakiisa si Ben. Hinayaan niyang kalimutan ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang pagiging biyudo. Sa araw na yon, isa lang siyang ama na naglalaro kasama ang kanyang mga anak. At sa tabi niya, naroon si Rose, ang sentro ng kanilang muling nabuong kaligayahan. Ngunit sa di kalayuan, may isang pares ng matang nagmamasid. Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa lilim ng isang puno, nakaupo si Doña Elvira. Hindi siya umalis papuntang Tagaytay. Ito ay isang kasinungalingan, isang pagkakataon para makita niya ang totoong nangyayari kapag wala siya. At ang nakikita niya ay nagpapatigas sa kanyang puso. Ang babaeng iyon, ang hamak na katulong na yon, hindi lang niya inaayos ang bahay. Inaagaw nito ang kanyang pamilya. Inaagaw nito ang puso ng kanyang anak at mga apo. Para sa kanya, hindi ito pagmamahal. Isa itong panganib. Isang banta sa kanilang pangalan, sa kanilang yaman, sa lahat ng pinaghirapan nilang itayo. Kinuha ni Doña Elvira ang kanyang cellphone. Dinial niya ang isang numero mula sa kanyang contacts, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ricardo, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. May ipapatrabaho ako sa'yo. Ano po iyon, Doña Elvira? May isang babae, Rosario Santos ang pangalan. I want you to find out everything about her. Utos niya, ang mga matay nakatutok pa rin sa masayang pamilya sa di kalayuan. Her past, her family, her secrets, everything. Pagkababa niya ng telepono, isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kung ang pag-ibig ay isang laro, kailangan mong malaman ang kahinaan ng iyong kalaban.
at determinado siyang hanapin ang kahinaan ni Rose. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita sila ng investigador sa isang tahimik na restaurant. Iniabot nito sa kanya ang isang brown na envelope. Binuksan ito ni Doña Elvira. Sa loob, naroon ang mga dokumento, mga larawan, at isang kopya ng isang police report mula sa isang maliit na probinsya. Maraming taon na ang nakalipas. Habang binabasa niya ang mga detalye, ang pangalan ng kapatid, ang petsa ng aksidente, ang pangyayari, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng kaligayahan. Ito ay isang nangiti ng isang general na sa wakas ay natagpuan na ang sandatang gigiba sa kanyang kaaway. Akala mo kung sino ka. Bulong niya sa sarili. Hawak ang mga papel na tila isang tropeo. May panlaban na ako sa'yo, dalaga. Hindi alam ni Rose ang tungkol sa maitim na balak ni Doña Elvira. Ang tanging alam niya ay ang bagong sigla na bumabalot sa mansyon. Ang mga araw ay mas maliwanag. Ang mga gabi ay mas payapa. Si Sir Benjamin ay hindi na isang anino na dumadaan lang. Isa na siyang presensya, isang ama na umuuwi ng maaga, isang lalaking marunong nang ngumiti. Ang mga ngiting iyon ang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Rose. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang naglalaro sila ng mga bata. May mga pagkakataong nagkakasalubong sila sa pasilyo at ang mga mata nito ay tila may sinasabing hindi kayang bigkasin ng mga labi. Kinikilig siya, ngunit kasabay nito ay natatakot. Sino ba naman siya? Isang simpleng katulong mula sa probinsya. Siya ay langit at lupa. Alam niyang mali na umasa. Alam niyang mali na hayaang mahulog ang kanyang puso. Ngunit ang puso, madalas, ay hindi nakikinig sa sinasabi ng isip. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa syudad. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong kabahayan. Isang nakakabinging kidlat ang gumising kay Rose. Kasunod nito ay isang takot na sigaw mula sa silid ng mga bata. Mama! Mama! Iyon ang sigaw ni Leo. Mabilis na napabalikwas si Rose. Walang sapin sa paa, tumakbo siya palabas ng kanyang silid, patungo sa kwarto ng mga bata. Ngunit pagbukas niya ng pinto, naroon na si Sir Benjamin. Sabay silang pumasok. Naabutan nila si Leo na nakaupo sa kama, umiiyak at nanginginig sa takot, habang si Liam at Lucas ay pilit siyang pinapakalma. Shh! It's okay, son. Daddy's here, sabi ni Ben. Niyakap ang nanginginig na katawan ng kanyang bunso. Lumapit si Rose. Umupo siya sa kabilang gilid ng kama at hinaplos ang buhok ni Leo. Isang malaking yakap lang yan mula sa langit, Leo, mahinang sabi niya, para ipaalala sa atin na kahit maingay, nandyan pa rin siya. Sa pagitan ng yakap ni Ben at ng malambing na boses ni Rose, unti-unting kumalma si Leo. Di nagtagal, nakatulog itong muli. Kasama ang dalawa pa niyang kapatid. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Huminto sila sa tapat ng malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Pinapanood ang walang tigil na buhos ng ulan. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Salamat, Rose! Basag ni Ben sa katahimikan. Ang boses niya ay malalim at sinsero. Salamat dahil ibinalik mo ang liwanag sa pamilya ko. Napayuko si Rose. Naramdaman na naman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Hindi, sabi ni Ben. Lumapit ito sa kanya. Isang hakbang lang, ngunit sapat na para maramdaman ni Rose ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi mo lang ito trabaho. You healed us. Itinaas ni Rose ang kanyang paningin. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa liwanag ng kidlat, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Ben na hindi pa niya nakita kailanman. Isang kahinaan, isang pagsamo, isang damdaming hindi maikubli. Dahan-dahang itinaas ni Ben ang kanyang kamay. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok
na tumatakip sa kanyang mukha. Ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang pisngi ay nagpadala ng libu-libong kuryente sa kanyang buong katawan. Nanigas si Rose. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mundo sa labas, ang bagyo, ang kulog, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon ay sila. Sa pasilyong yon, sa sandaling yon, dahan-dahang yumuko si Ben. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Nakita ni Rose ang pagtatanong sa mga yon. Tila humihingi ng permiso. Hindi siya umiling. Hindi siya umatras. At pagkatapos, naramdaman niya ang malambot na paglapat ng mga labi nito sa kanya. Isang halik. Maikli lang. Magaan. Ngunit puno ng lahat ng hindi nila masabi. Puno ng pasasalamat, ng kalungkutan, ng isang bagong pag-asa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Ang unang bumalik sa katinoan ay si Rose. Ang katotohanan ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Isa siyang katulong. Siya ang kanyang amo. Mali ito. "Sir," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Mabilis siyang umatras. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi po tama to. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, sumandal dito, at hinawakan ang kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa saya, ngunit ang kanyang isip ay sumisigaw sa panganib. Kinabukasan, pilit niyang iniiwasan si Sir Benjamin. Pilit niyang ginawang normal ang lahat, na para bang walang nangyari. Ngunit ang bawat sulyap, ang bawat pagdaan nito sa malapit, ay isang paalala ng halik na yon. Habang naghahanda siya ng merienda para sa mga bata, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. "Mag-usap tayo. Sa labas. Huwag mong ipaalam kay Benjamin." Ang nagpadala, Doña Elvira. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Rose. Alam niyang hindi ito isang paanyaya. Ito ay isang pagbabanta. Ang cafe na pinili ni Doña Elvira ay uri ng lugar na sa panaginip lang napupuntahan ni Rose. Ang lahat ay kumikinang, mula sa mga kubyertos hanggang sa mga chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong giling na kape. Pakiramdam ni Rose ay hindi siya nababagay doon, lalo na sa kanyang suot na simpleng blusa at pantalon. Nauna nang dumating ang ginang. Nakaupo ito sa isang mesa sa may bintana. Perpekto ang ayos, tila isang reyna sa kanyang trono. Nang makita siya nitong papalapit, hindi man lang itong ngumiti. Itinuro lang nito ang silyang nasa harapan niya. "Umupo ka," utos nito. Nanginginig na naupo si Rose. Inilapag niya ang kanyang lumang handbag sa kanyang kandungan. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw nito. "Gusto mo ba ng kape?" tanong ni Doña Elvira. Ngunit bago pa man makasagot si Rose, iwinagayway na nito ang kamay. Wag na! Hindi tayo magtatagal." Huminga ng malalim ang ginang. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. "Magkano?" Kumunot ang noo ni Rose. "Po? Huwag ka nang magkunwari, iha. Alam nating pareho kung bakit tayo naririto," sabi ni Doña Elvira. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pangmamaliit. "Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko at ang mga apo ko? 1,000,000? 2, 5? Just name your price. I'll write you a check right now." Para kay Rose, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Umiling siya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po pera ang habol ko, ma'am. Mahal ko po ang mga bata." Isang tawa, isang maikli at mapang-insultong tawa, ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. "Pag-ibig? Huwag mo akong lokohin. Alam ko kung anong klaseng babae ka. Alam ko ang nangyari sa kapatid mo.
pagpapatuloy ng ginang, at sa pagbanggit ni On, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rose. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Si Miguel. Ang pagbigkas ng pangalan ng kanyang kapatid mula sa bibig ng babaeng ito ay tila isang paglapastangan. Paano? Paano nito nalaman? Namatay siya sa isang aksidente. 8 taong gulang. Sabi ni Doña Elvira na para bang nagbabasa ng isang ulat, bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Rose. At ikaw dapat ang nagbabantay sa kanya. Tama na po. Pakiusap ni Rose. Ang boses ay nanginginig. Ang mga pader ng kafe ay tila lumalapit sa kanya. Sinasakal siya. Ngunit hindi tumigil si Doña Elvira. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ito na ang kanyang sandata. At itinutok niya ito ng walang awa. Hindi mo mahal ang mga apo ko, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Idinidiin na parang lason. Ginagamit mo lang sila para punan ang pagkukulang mo, para palitan ng kapatid mong pinabayaan mong mamatay. Wasak. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa katawan ni Rose ay naglaho. Ang akusasyon ay tumama sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang takot na matagal na niyang itinatago. Ang kasalanang matagal na niyang pinapasan. Ito ba ang nakikita ng lahat sa kanya? Isang babaeng desperadong naghahanap ng kapalit sa kanyang nawala? Ang kanyang pagmamahal sa mga bata, ang kanyang mga panalangin, ang kanyang pasensya. Lahat ba yun ay kasinungalingan lang? Napatayo si Rose, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na niya kayang manatili roon. Hindi na niya kayang harapin ang babaeng sumira sa kanya gamit lang ang mga salita. Tama ka na. Bulong niya, hindi sa ginang, kundi sa sarili. Tumalikod siya at naglakad paalis. Hindi tumakbo, ngunit naglakad ng mabilis. Bawat hakbang ay isang pagpipigil sa kanyang pagbagsak. Hindi niya namalayan ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Doña Elvira, paulit-ulit na parang isang sirang plaka sa kanyang isipan. Pinabayaan mong mamatay. Pinabayaan mong mamatay. Pagbalik niya sa mansyon, wala pang tao. Nasa eskwela pa ang mga bata. Nasa opisina pa si Sir Benjamin. Tahimik. Perpekto para sa isang paalam. Umakyat siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang maliit na maleta. Habang inilalagay niya ang kanyang iilang damit, ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagpatak. Dumiretso siya sa silid ng mga bata. Hinaplos niya ang bawat kama. Inayos niya ang teddy bear ni Leo. Tinitigan niya ang puzzle na hindi pa tapos ni Liam. Hinawakan niya ang librong binabasa ni Lucas. Ang puso niya ay nagdurugo. Kumuha siya ng isang maliit na papel at nagsulat. Salamat sa lahat. Paalam. Hindi niya kayang magsulat ng higit pa roon. Anumang salita ay magdadala lang ng mas maraming sakit. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng mesa sa sala, kung saan siguradong makikita ito. Pagkatapos, sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang larawan ni Isabela sa dingding. Patawad po, bulong niya sa larawan. Hindi ko po sinasadya. Dala ang kanyang maleta at basag na puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sumilip siya sa labas. Walang nakakakita. At pagkatapos, humakbang siya palabas, isinara ang pinto sa likuran niya, at naglakad palayo sa tahanang nagbigay sa kanya ng panandaliang saya at ng panghabang buhay na sakit. Ilang oras ang lumipas, isang masayang kotse ang pumarada sa tapat. Bumaba si Ben kasama ang 3 bata, dala-dala ang mga bagong laruan. Rose, we're home! Masayang sigaw ni Liam. Sabik na ipakita ang kanyang bagong robot. Ate Rose, may pasalubong kami sa'yo. Segunda ni Leo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang kanilang mga boses ay puno ng sigla. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang katahimikang hindi pamilyar. Isang katahimikang malamig at mabigat. Nawala ang mga ngiti sa kanilang mukha. Rose,
tawag ni Ben. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang piraso ng papel na nakatiklop sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Kinuha niya ito at binuksan. Salamat sa lahat. Paalam. Ang tatlong salita ay tumama sa kanya na parang isang bala. Ang kanyang mundo, na sa wakas, ay nagsimula ng umayos, ay biglang gumuho muli. Ang katahimikan na naiwan ni Rose ay mas malala pa sa lahat ng ingay na naranasan ni Ben sa kanyang tahanan. Ito ay isang katahimikang puno ng kawalan, ng mga tanong na walang sagot, ng isang bigat na dumagan sa dibdib ng lahat. Daddy, nasaan si Ate Rose? Tanong ni Leo. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Bakit wala siya? Hindi makasagot si Ben. Tinitigan niya ang maikling sulat sa kanyang kamay. Paulit-ulit binabasa ang tatlong salita, na para bang sa pag-ulit ay magbabago ang kahulugan nito. Paalam. Isang salitang napakapinal, napakasakit. Ang mga sumunod na oras ay isang pagbabalik sa dati, o mas malala pa. Ang mansyon ay muling naging isang malamig na kahon. Hindi kumain ang mga bata. Ikinulong nila ang kanilang sarili sa kanilang silid. Nang sinubukan ni Ben na pumasok, ibinato sa kanya ni Liam ang isang unan. Umalis ka. Kasalanan mo to. Pinagalitan mo siya, no? Sigaw ng bata. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Ang akusasyon, kahit hindi totoo, ay tumama kay Ben. Hindi niya pinagalitan si Rose, ngunit wala rin siyang ginawa. Hinayaan niyang pumasok sa buhay nila ang isang sinag ng pag-asa. At hinayaan din niya itong mawala nang ganoon na lang. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang tao lang ang may dahilan para gawin ito. Ang kanyang ina. Parang isang toro na nakakita ng pula, sumakay si Ben sa kanyang sasakyan. Mabilis niyang pinatakbo ito. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Dumiretso siya sa lumang bahay ng kanyang mga magulang, kung saan alam niyang naglalagi ang kanyang ina. Naabutan niya itong nag-iisa sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro na para bang walang nangyari. Nasaan siya? Bungad ni Ben. Walang pagbati, ang boses ay mababa at puno ng pinipigil na galit. Itinaas ni Doña Elvira ang kanyang paningin mula sa libro. Ang mukha ay walang emosyon. Sino ang tinutukoy mo, anak? Don't play dumb with me, Mima! Sigaw ni Ben. Ang kontrol na palagi niyang iniingatan ay biglang naglaho. Anong ginawa mo kay Rose? Anong sinabi mo sa kanya? Dahan-dahang isinara ni Doña Elvira ang kanyang libro at inilapag sa mesa. Tumayo siya at hinarap ang kanyang anak. Ang tindig ay puno ng awtoridad. Ginawa ko ang dapat gawin. Sagot nito. Ang boses ay malamig. Inalis ko ang isang problema. Iyon ay para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Ikabubuti? Tumawa si Ben ng mapait. Ma, wala kang alam tungkol sa pamilya. Bumalik kami sa impyerno dahil sa'yo. Ang mga bata, hindi sila kumakain, hindi sila nagsasalita. Iyon ba ang ikabubuti? Pansamantala lang yan. Makakalimutan din nila ang hamak na katulong na yon. Hindi siya hamak na katulong. Ang sigaw ni Ben ay umaling-awngaw sa buong sala. She was our light. Ang liwanag na kayo mismo ang nagpatay. Dahil hindi siya nararapat para sa'yo, para sa amin. Ganti ng kanyang ina. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang isang Jimenez, papatol sa isang katulungi. Isipin mo si Isabela. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Putol ni Ben. Huwag mong babanggitin ang pangalan ni Isabela na para bang alam mo ang lahat. Benjamin, I am your mother. And you weren't there. Sigaw ni Ben. At sa pagkakataong ito, ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng kasalanang kinimkim niya sa loob ng 3 taon ay sumabog. Anong alam ninyo sa pamilya? You weren't there. Ako rin.
Wala ako. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal na niyang hindi pinapakawalan. Ako ang may kasalanan kung bakit namatay si Isabela. Ang pag-amin ay tila isang bomba na sumabog sa katahimikan. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. I was on a business call, ma. Patuloy ni Ben. Ang bawat salita ay isang paghiwa sa kanyang sariling kaluluwa. May kausap ako tungkol sa isang deal. Nagrereklamo siya tungkol sa ilaw sa daan. Hindi ko siya pinapansin. Inuna ko ang kumpanya kaysa sa asawa ko. At nangyari ang aksidente. Kasalanan ko. Niyakap niya ang kanyang ulo. Ang mga luhang hindi niya iniyak sa libing. Ang sakit na tinago niya sa likod ng trabaho, lahat ay bumuhos ngayon. At ngayon, dahil sa inyo, nawala ulit sa akin ang taong nagturo sa akin kung paano maging ama. Ang taong nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng galit at pagmamakaawa. Si Rose. Siya lang ang nakakita sa akin, ma. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang Jimenez, kundi bilang isang taong wasak. At hindi niya ako hinusgahan. Tinulungan niya akong buuin ang sarili ko. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Benjamin si Doña Elvira na hindi makapagsalita. Ang maskara ng pagiging matatag at makapangyarihan ay nabasag at sa likod nito ay isang ina na nakatingin sa tunay na sakit ng kanyang anak. Tumalikod si Ben. Pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi nagalit. Ito ay puno ng isang tahimik at hindi matitinag na determinasyon. Hahanapin ko siya. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ang kanyang ina at naglakad palabas. Iniwan itong nakatayo at tulala sa gitna ng sala. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang kumpanya, ang pera, o ang pangalan ng pamilya. Isa lang ang mahalaga, ang mahanap ang babaeng bumuo sa kanyang nasirang tahanan. Walang anumang impormasyon na iniwan si Rose, walang address sa probinsya, walang numero ng telepono ng kanyang pamilya. Ang tanging alam ni Ben na nakuha niya mula sa ahensya ay ang pangalan ng bayan kung saan ito isinilang, San Mateo. Isang maliit at malayong bayan na halos hindi makita sa mapa. Kinabukasan, hindi pumasok sa opisina si Ben, hindi rin pumasok sa eskwela ang mga bata. Sa halip, isinakay niya sila sa kanyang sasakyan. "Saan tayo pupunta, Daddy?" Tanong ni Lucas. Ang boses ay walang sigla. Tumingin si Ben sa kanila mula sa rearview mirror. Nakita niya ang lungkot sa mga mukha ng kanyang 3 anak. "Susunduin natin si Ate Rose," sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Iuwi natin siya." Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ng 3 bata. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ang makinis na highway ay napalitan ng mga baku-bakong kalsada. Ang matatayog na gusali ay napalitan ng malalawak na palayan. Ang mamahaling sasakyan ni Ben ay tila isang dayuhan sa simpleng tanawin ng probinsya. Sa bawat bayang kanilang dinadaanan, humihinto sila at nagtatanong, "Kilala niyo po ba si Rosario Santos? O ang pamilya Santos?" Paulit-ulit, ang sagot ay pag-iling. Ngunit hindi sumuko si Ben. Hindi siya pwedeng sumuko. Samantala, sa San Mateo, pinipilit ni Rose na ibalik ang kanyang buhay sa dati. Ngunit paano mo ibabalik ang isang bagay na nagbago na? Tinutulungan niya ang kanyang inang may sakit. Naglalabada siya sa ilog. Nag-aalaga siya ng kanilang mga manok. Ngunit sa bawat gawain, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mansyon. Naaalala niya ang halakhak ni Leo, ang tahimik na ngiti ni Lucas, ang pagiging kuya ni Liam, at naaalala niya si Benjamin. Ang mga mata nito, ang ngiti nito,
Ang halik nito, isang hapon, habang naglalabas siya sa batis sa likod ng kanilang maliit na bahay, narinig niya ang mga pamilyar na boses. Ate Rose! Napatigil siya sa pagkusot. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Hindi. Imposible. Guni-guni lang niya iyon. Ate Rose! Lumingon siya. At doon, sa dulo ng maliit na daanan, tumatakbo palapit sa kanya ang tatlong pamilyar na figura. Si Liam, si Lucas at si Leo. Ang kanilang mga mamahaling damit ay may mga putik na, ang kanilang buhok ay magulo. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng saya. Binitawan ni Rose ang kanyang hawak na damit. Ang mga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Napatayo siya at sinalubong sila. Niyakap niya ang tatlong bata ng napakahigpit na para bang ayaw na niya silang bitawan pa. Naramdaman niya ang maliliit na braso nila na yumakap pabalik sa kanya. Akala namin iniwan mo na kami, sabi ni Leo. Ang boses ay garalgal. Huwag ka nang umalis, please. Pakiusap ni Liam. Hindi makapagsalita si Rose. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang hinahagka ng ulo ng bawat isa. At pagkatapos, nakita niya siya. Nakatayo sa di kalayuan, sa tabi ng isang puno ng mangga, si Benjamin. Hindi na ito nakasuot ng kanyang mamahaling suit. Isa lang itong simpleng polo shirt at pantalon. May putik din sa kanyang sapatos, ngunit ang kanyang mga mata, habang nakatingin sa kanya, ay puno ng lahat ng emosyon na hindi nila napag-usapan. Dahan-dahan itong lumapit. Huminto ito sa harap niya. Sa harap nilang lima na ngayon ay isang magulo at umiiyak na grupo. Rose, sabi ni Ben, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Umiling si Rose. Wala po kayong kasalanan, sir. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Ben. Ako ang may kasalanan. Hinayaan kong saktan ka ng iba. Hinayaan kong saktan ka ng nakaraan. Ang pamilya ko. Ngunit hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga anak nila. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Noong nawala ka, doon ko naintindihan. Ang bahay ay hindi tungkol sa mga pader at mamahaling gamit. Ang tahanan ay kung nasaan ang mga taong bumubuo sa'yo. At ikaw, Rose, binubuo mo kami. Ang puso ni Rose ay tila sasabog. Sa harap ng kanyang mga anak, sa harap ng simpleng tanawin ng kanilang probinsya, sa ilalim ng kalangitan ng San Mateo, dahan-dahang lumuhod si Benjamin Jimenez sa putikang lupa. Rose, hindi ko maibabalik ang kahapon. Sabi niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Pero ipinapangako ko ang lahat ng bukas ko sa'yo. Please marry me. Be my wife and be a mother to my sons. Ang tanong ay hindi lang para kay Rose. Nakatingin din ang tatlong bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang lahat ng takot ni Rose, ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng sakit na dala ng mga salita ni Doña Elvira, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang simpleng katotohanan. Ang pag-ibig na nasa harap niya ay totoo. Ang pamilyang ito ay totoo. Tumango siya. Hindi na napigilan ng isang hikbi ng kaligayahan. Opo, bulong niya. Oo. Walang grandeng kasal, walang mga kamera o mga reporter. Isang simple at taimtim na seremonya lang sa maliit na simbahan sa San Mateo, kasama ang ina ni Rose at ang tatlong batang masayang-masaya sa kanilang mga bagong barong Tagalog. Bumalik sila sa mansyon, ngunit hindi na ito ang dating malamig na lugar. Napuno ito ng mga halaman na itinanim ni Rose, ng mga painting na ginawa ng mga bata, ng amoy ng bagong lutong tinapay. Isang hapon, habang naghahanda sila ng merienda sa hardin, isang itim na sasakyan ang huminto sa labas. Si Doña Elvira. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang nakita ni Ben sa mukha nito, kundi isang bagay na malapit sa pagsisisi. Dala nito ang isang malaking kahon ng laruan para sa mga bata. Walang humingi ng tawad, walang nagsalita tungkol sa nakaraan.
Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Doña Elvira kay Rose at sa ngiting ibinalik ni Rose sa kanya, nagsimula ang isang bagong at mas mahirap na paglalakbay, ang pagpapatawad. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng isang mamahaling silid. Ito ay sa labas, sa ilalim ng isang malaking puno, nakalatag sa isang simpleng banig. Si Ben, si Rose, si Liam, si Lucas, at si Leo. Magkahawak kamay, ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sama-sama, nagdasal sila, hindi para humingi ng kayamanan, kundi para magpasalamat sa isang bagay na mas mahalaga, ang pagkakataon para sa isang bagong simula.